merong nag-go signal diyan para gawin ho iyon mga bossing, 'di ba? At ang nakikita ko na nag-go signal diyan, eh, si Alan Peter Cayetano. So malamang hindi naman po palalagpasin ng NBI 'yun, mga bossing. Hindi ho palalagpasin ng NBI 'yun dahil po 27 putok ng barel, makikita niyo po yung NBI doon sa kabilang building, hindi po magkamayaw kung saan po sila magtatago. Panigurado, pinag-aaralan, masusing iniimbestigahan nila kung ano ang puwedeng mga ikaso diyaan sa mga 'yan ho, mga kababayan. O tuloy natin si Erwin Tulfo. Ma'am Ma'am Chris Rose, shoutout po sa inyo. Hindi ko pala napindot, Kahapon pinagdarasal ko na lang na sana bumalik pa sa katinuan. Tingnan mo, pati postura niya, hindi na Ipinagdarasal ka na lang daw ni Erwin Tulfo, Cayetano, na bumalik ka pa daw sa katinoan mo. Ano na yung itsura ng postura po, sir? nag-aahit, di mo na maintindihan. Parang akala mo, taong grasa na. Hindi. Ito sa pananaw ko at tingin ko kung bakit hindi na nag-aahit ng balbas o bakit po nagpa-balbasarado si Peter Cayetano. O kung sa Bisaya, ano ba tawag? Bungot? Di ba? Bungutan na si Alan Peter Cayetano. Kumbaga, balbasarado na si Alan Peter Cayetano. Kayo po na mga manonood, kayo ang may kasalanan kung bakit hindi na po nag-aahit si Alan Peter Cayetano. Tsaka yan, si Melvin Matibag, si Director Matibag, isa din yan sa may kasalanan kung bakit hindi na nag-aahit si Peter Cayetano. Kasi ho, gusto nyong bumalik yung dating malinis sa mukha si Cayetano, yung walang bungot, walang balbas. Gusto niyong bumalik, tigilan niyo yung pagtawag sa kanya ng Petra. Tinatawag niyo kasi Petra eh. Tinatawag niyo Petra. Siguro sabi, grabe naman itong mga ito. Tawag sa akin, Petra. Kaya, para hindi ako sabihan na Petra, magpapabalbasarado ako. Yun ang nakikita kong dahilan, kung bakit, biruin mo, ano sabi ng iba, nagpakulay pa daw ng balbas para maging itim na itim at magmukhang makapal ho. Para pag pinutukan, halaman. Di ba? Sige, bahala kayo dyan. At tuloy na natin si Tulfo. Yung mga forma niya, hindi, pati yung mga pananalita niya, parang out of the blues, biglang nag-i-snap na lang ng ganun. So, bigla na lang nagla-live. Sabi ni Sir Chris Angel, wag ng Petra. Mama Alan na lang. Tingnan nyo. Yan ang mga dahilan at yan ang dahilan kung bakit talagang nagpapa-macho effect si Alan Peter Cayetano. Meron naman si Ariel Salinga naman. Isa pa ito, mapang-asar. Ayaw niya ng Petra o di Ellen na lang daw imbis na Alan. Sabi ni Raben Catensa, halata naman na Petra, bahala kayo dyan. Basta ipinopost ko yung mga komento ninyo, baka sabihin si Mark Ramos ang tumatawag na na Petra. Hindi, pero kay Director Matibag, di ba? Si Director Matibag, ano sinasabi? Yung Petra yung pangalan na Petra, ayun ang pambabae. Yun daw. Kasi bumabanat siya. Pero ito, recent lang, may banat na naman po si Petra. Si Alan. Kasi kayo naman kayo nadadamay pati ako. May banat si Peter Cayetano kay Director Matibag na daw po. Minions daw po, si Director Matibag. Sabi ni Marivic Cambalon, kunwari, macho siya. Macho? Anong macho? Tama ba yung pagkakabasa ko? Kunwari, macho siya. Macho! Okay yan. Buti na lang nililinaw niyo po. Mapang-asar talaga kayo. Game, tuloy na natin. Kala ko pagkakabasa ko, kunyari, macho siya. Game, macho pala, game.
Intindihin nila siguro doon sa mga nakikinig sa programa mo ngayon, Christian. Let's just pray for Senator Alan Cayetano for his speedy recovery kasi I believe baka nagkaroon ng nervous breakdown nung matanggal siya 2 weeks lang. Very short-lived ang kanyang pagiging Senate President. Siguro pagdasal na lang natin. Oo. Tapos eto pa ho, mga kababayan, isang malaking kinakaharap na problema ni Peter Cayetano yung mga flood control nga po. At ito, yung mga flood control, pinakamabigat tingin ko yung sa SEA Games. Biruin nyo, 10 bilyon, no? Ang pondo nung SEA Games na yon sa panahon ni dating Pangulong Duterte, building 10 bilyon, no? Ang 1 bilyon po, mga kababayan, 1 bilyon lang ha. Kailangan mong magkaroon ng 999 pesos and 99 cents. Ganun po. No? Ganun. Para makapagpatayo ka ng isang simpleng bahay, mga bossing, siguro 5 milyon. Ano po? 5 milyon ang kakailanganin mo sa isang simpleng bahay po. Ngayon, mga kababayan, sa 10 bahay, ibig sabihin, 50 milyones. Sa 20 bahay, ibig sabihin, 100 milyon. No? 20. So, sa madaling salita po, 200 na bahay ang kaya mo ipatayo sa 1 bilyon. 200 na bahay. So, ilang bahay yun, ibig sabihin, no, mga kababayan. Kaya madami ang nagtataka na yung SEA Games, 10 bilyon ang pondo. At pagkatapos po, yung mga delegado nung pumunta, masama ang loob. Kikiam daw yung pagkain. Yung kaldera o yung kaldero, mga kababayan, ni Cayetano, nagkakahalaga ng 50 milyones po. Sige, yung kaldero na yon, ano tawag doon? Ikumpara natin sa isang 10 milyong bahay, mga bossing. Nakita niyo yung kaldero ni Alan Peter Cayetano, di ba? Puro bakal. Oh. Parang pamposte lang huyo sa 4 na sulok, mga bossing eh. Di ba? Parang pamposte lang sa 4 na sulok. Siguro, baka overpriced na nga ho yun sa 5 milyon. O di po ba? At ito pa, isa sa malaking problema din ni Alan Peter Cayetano ay yung kapatid niya. Si Direk Lino Cayetano po, mga kababayan. Kasi bakit? Nako, mukhang si Direk Lino Cayetano na mismong kapatid niya ang tetestigo, ang magbibigay ng mga dokumento, impormasyon doon sa mga ghost project diyan po sa Taguig.